guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mahigpit ba yung mga amo dito sa Hong Kong? So iba-iba tayo ng definition ng mahigpit. Merong mahigpit sa pagkain, mahigpit sa day off, ayan, mahigpit sa lahat-lahat sa documents mo. Meron kasi, pero bawal yan dito sa Hong Kong na kunin nila yung ID mo, yung passport mo, yung kontrata mo, bawal na bawal yan. Dapat ikaw yung maghahawak niyan. Kaya pag hiningi yan sa'yo ng amo mo, medyo red flag yun kasi bawal yan. Pero nasa pag-uusap naman, kasi may ibang amo na kaya nila kinukuha yung mga documents na yan kasi yung katulong is mangungutang. And especially kapag hindi nakakabayad or anong mangyari, lalayas yung katulong sa amo nag-aano yung naniningil. Halimbawa, pupunta ng bahay, mangi-istorbo, ganyan-ganyan, tatawag sa amo. May mga ganong issue kasi na yung ibang bangko is kinukuha yung number ng amo. So ako dito, tinanong ako nung nangutang ako sa HS ba yun? Tinanong ako kung may yung telepono daw dito sa bahay, yung amo ko. Sabi ko, wala. Meron kaming telepono, pero connected lang yun siya sa building namin sa ibaba. Sabi kong ganun. So, para lang yun sa building pag may deliver, ganyan-ganyan. So, hindi na nila hiningi. And hindi din nila hiningi yung number ng amo ko. So, luckily, kasi nga, yun yung nakakatakot, lalo pag hindi ka nakabayad, kasi tatawagan nila yung amo mo. Kaya naghihigpit yung ibang amo dahil nga sa ganyang sitwasyon. Pangalawang higpit ng mga amo dito sa Hong Kong, yung kapatid ng amo kong babae, mahigpit siya guys, pinagdadamot niya yung katulong niya. Alam nyo ba, sabay kami sa lift. Tapos bago yung katulong niya, kasi yung dati hindi niya makontrol yun kasi unang kita pa lang namin, nagkakilala na kami nung dati, kaya nakuha ko yung Facebook niya. Itong bago, pinagdadamot niya na. Alam niyo yung nakita niya kami, nakita niya ako, and sabi niya doon sa bata, mamaya na tayo sumakay ng lift kasi nga nandyan ako. Ayaw niyang makakausap ng ibang, ayaw niya yung katulong niya makikipag-usap sa ibang Pilipina. Ayaw na ayaw niya. Ayaw niya. Ginagawa niya guys, alas 10 niya na pinapalabas yung katulong and dapat uwi ng alas 8. Ayaw. Sabi nga nung dating katulong, kasi nagkakachat pa din kami, madamot talaga daw yan siya. Ayaw niya na pinakakausap yung katulong niya sa ibang mga Pilipino kasi baka daw mahawaan or ganon or ganyan, kasi nga nadala na siya kasi yung dati niyang katulong is nag-break ng contract. Sinabi sa kanya kasi hindi umuwi gabi, nag-day off tapos hindi umuwi. Syempre worried na siya, anong oras na, ganyan-ganyan. Tinext niya, hindi sinasagot. Tapos nung umuwi kinaumagahan, tinanong niya kung saan galing. Sabi, nag-bar lasing. Sabi niya, naglasing ako. So nagsabi siya ng totoo kasi wala namang ibang reason kung bakit hindi siya umuwi. Isa lang naman yung issue dyan. Kung hindi ka nag-bar or hindi ka nalasing, is nakikipagkita ka ng ibang boyfriend dito, nagli-live-in ka, ganun. So sinabi niya, kaya nadala yung kapatid ng amo kong babae. Ayaw niya na nakikipag-usap yung katulong niya sa ibang mga katulong kasi naiimpluwensyahan. Yun yung number 2 na bakit mahigpit yung mga amo dito sa Hong Kong. Next is mahigpit sa pagkain. Merong issue na walang CCTV yung kusina and parating niyang pinaparatangan yung katulong niya na kinukuha daw yung mga stock nila sa ref, binibenta daw sa labas sa mga kapwa Pinay. So may mga saltik yung mga amo dito na tamang hinala ba, ganun. So akin dito wala namang ganun. Subukan niya lang talaga, kay mag-rumble talaga kaming dalawa. So ganun talaga dito guys, lalo pagka naranasan na nila na ayan, nasa din kasi gawain din kasi ng mga Pinay na kapag ganyan na sobrang maluwag sila, inaabuso, kaya ngayon naghihigpit sila. Sa pagkain, naghihigpit sila kasi wala silang pambili. Kuripo talaga sila, burao talaga. Alam nyo ba, yung isa kong kaibigan na yung amo niya is nurse, babae, yung lalaki is bumbero, yung fire chuchu. Tapos, naghahanap ngayon yan yung amo niya ng sale na itlog sa Park and Shop. Andiyan na ba yung amo ko? Sa Park and Shop, yung tig 5 Hong Kong dollar, 10 piraso. Ngayon, nilaga niya, tapos nilalagay nila sa ref pala yan. Tapos sabi ng babae na bukas nilagang itlog yung almusal ko, ganyan, lagay mo ng ganto-ganto. Tapos hindi niya yun nalagay ba, nagsaing siya ng panibago. Tapos nakita ngayon ng amo na yun nga. Pero yung itlog na yun, sale nga, 5 Hong Kong dollar lang, 10 na.
Tapos nakita kayo ng amo pag uwi. Sabi niya, bakit nagawa ka ng panibagong itlog? Meron pa namang itlog dito. Nakalimutan niya daw. Tapos ang dami nang sinabi nung nung amo na, hindi mo ba alam, ang hirap-hirap kumita ng pera. Sinend niya sa akin yun. Sabi niya, ang hirap kumita ng pera, hindi ganun kadali. Kung ikaw, kailangan mo ng pera, kailangan din namin, kaya dapat naiintindihan mo na yung mga ganyang bagay, dapat naiintindihan mo na kailangan masunod and anyan, kasi nga, sayang yung pera. 5 Hong Kong dollar lang yun sale pa. Natatawa, kaya yung iba, tsaka guys, mabait yung amo niya na yun nung bago siya. Alam niyo yung kasama sila sa mesa kumain, kasi mabait, ganyan. Tapos biglang nagbabago na yung ugali, mga siguro 8 months na, doon na nagsimula. Hindi na siya pinapakain doon sa mesa, doon na siya sa kusina, and hindi katulad dati na pinapaupo-upo siya kapag walang trabaho. Ngayon, trabaho na kasi mango. Tapos yung matanda is parati siyang sinusumbong doon sa amo niyang babae na ganyan. Pero dati yung matanda na yan, pag nang mamalengke sila, dadaan muna sila sa mga shop ng noodles, kakain sila dyan. Ayan. Pero ngayon, nag-iba na yung ugali. Kaya, yung mga guys, yung mga mababait sa una, maging kayo, observant kayo, kasi minsan yun yung mga salbahe sa huli. Kaya kailangan pag mabait pa siya, pakitaan mo pa ng mabait, anuhan mo pa, baitan mo pa. Pero pag nagbago na talaga, kahit na ginawa mo na yung best mo, wala na tayong magagawa. Sa akin dito, una, away talaga kami. Hindi naman away na away, pero yung wala akong galang ba, tapos naaano niya yun, naiisip niya na katulong to, pero bakit kung umasta, hindi naman sa umasta, pero the way ako sumagot sa kanya, kapag nasa rason ako, nangangatwiran talaga ako, doon siya nababad trip. Minsan, pag sinasagot ko siya, hindi na siya nagsasalita uli, pero nakasimangot na siya. Halimbawa, yung sinabi ko nga na nagpunas ako ng mesa, tapos hindi ko inayos ng punas, may dumikit na pagkain pa doon, yung parang sauce na naligas. Sabi niya, nagpunas ka na ng mesa? Sabi ko, yes ma'am, hindi mo nakita, ganun. Tapos, hindi na siya sumagot, tapos sumimangot na lang siya. So, yung mga ganong issue. Tapos, ayun nga, yung pangtusok nila ng sa paato nila, tapos tinutusok yan nila kapag pinapasok yung shoes, tapos ayaw pumasok. Meron silang parang stick na tinutusok doon para shoot yung paa or yung talampakan doon sa loob. And ilang beses kong pinatayo, nakatingin lang sila. Tapos biglang ayaw tumayo, nakatatlo na ako. Napikon ako guys, yung mukha ko is hindi na maimpikta. Bahala ka nga dyan. Sabi kong ganun, bahala ka nga dyan. Tapos biglang sinarado ko yung pinto. Nandyan lang sila sa labas ng pinto, nagbabantay ng lift, nag-aabang. Tapos biglang sinarado ko. Tapos biglang narinig ko nga na tumunog yung stick na yun, kasi nga natumba uli. Nung nilayasan ko, natumba, kaya hindi ko na inayos. Tapos inutusan niya yung amo kong lalaki na ayusin yung stick, narinig ko. Tapos buti na lang kamo pag uwi niya, hindi siya bad trip. And then nung nakaraang gabi, napuyat ako guys. Kasi nga, nakakahiya i-on yung aircon kapag nandyan tunog tong aircon na to, kapag ino-on ko siya, tas maingay siya, ganun. Tapos, bumalik na yung amo kong babae, nakakahiya na i-on. Tapos, di nagtiis ako, inantay ko alas 12, wala pa din. Ay, nakatulog ako, mga 12:30 natulog ako. Partida, Lunes pa yung kinaumagahan, punyita talaga. Tapos, natulog ako. Nagising ako ng mga isang oras na mahigit. Mga alas 1:46 nagising ako. Nandyan pa din siya sa labas. Nakikita ko kasi yung pinto ko, may siwang yan siya na konti na nakikita ko kung bukas yung ilaw sa labas or hindi. Bukas pa din. Alas 2 na. Inantay ko siya, nandun na yung ihing-ihi ako. Pakita ko sa inyo yung arinola ko. Nandito. Eto guys, yung arinola ko. Ayan yan yung arinola ko kasi wala na, kailangan mong magdiskarte kung ayaw mong mamatay. Kaya hindi ka talaga makakatulog, lalo pag ihing-ihi ka, tapos wala kang mapag-ihian, ayaw ka rin, hindi ka rin lalabas. Hindi ka nalalabas pagka nakapasok ka na ng kwarto, ayaw na yun. Kahit sabihin mong parang nakakahiya na ilabas ba, tapos nandyan siya sa labas. So, ihing-ihi na ako, tas nandun pa yung anto ka, ihi ka, mainit, Diyos ko, basang-basa, as in. Tapos ang ginawa ko, kumuha ako ng karton, nagpay-pay ako. Naalala ko na naman yung nangyari nung bago ako na ganun, para ako masusuffocate. Anong gagawin ko? Hindi talaga siya alas 2 na, 2:15, hindi pa siya pumasok sa kwarto. Anong ginagawa niya? Akala ko nakatulog siya sa sofa. Tapos hindi ko na talaga kaya, ang ginawa ko, umihi na talaga ako sa arinola. Hinang-hina talaga, yung tagal ko natapos umihi para lang satisfied. Nahiga ako, hindi ko talaga kaya yung init. Sa sobrang pikon ko na inis talaga ako, inon ko na yung aircon.
Tapos nung na-on na yung aircon, edi tumunog na. Siguro wala pang mga 3 minutes, pinatay niya na yung ilaw. Tarantado talaga, visit. Sabi ko sa isip-isip ko, puta, kung kanina ka pa sana pumasok, edi sana kanina ko pa to na-on yung aircon. Tapos kinabukasan, wala na siyang reaction. Ang init-init kaya. Pasalamat ka nga, anong oras ko na nabuksan, dapat kung hindi. Kaya ginawa ko ngayon, inon ko na yung aircon kahit hindi pa ako init na init. Kasi kakaligo ko lang. Inon ko na, baka mamaya dumating sila, hindi ko na yan ma-on. Bahala ka dyan. At least ngayon okay na yung aircon, wala nang tunog. Sa unang bukas lang kasi gano'n na ingay. So, about sa arenola ko, yan, pang tawid gutom ko yung arenola na yan. Kasi guys, ako uminom ng tubig, as in, kung sa mga iba kong photo, nakikita nyo, malaki yung tumbler ko, galing pa yan Pinas, yung Aqua Plus. Ano talaga siya, 850 ml. So, 150 na lang, 150 ml na lang, 1 liter na siya. Malaki talaga siya as in. So, kapag ako uminom ng tubig, kaya ko yung ubusin ng mga 3 oras. Kaya ihi talaga ako pagkatapos, lalo pag the more na nagsiselfone ako, tas nagpupuyat ako, the more inom ako ng inom ng tubig. Sa Pinas, ihi ako ng ihi niyan. Lalo, ano talaga ako sa tubig. Kaya hindi ako alam mo yung promise, na ako dito, 1 year and 5 months, hindi pa ako nilagnat. Sipon ko minsan lang. Ubo ko, siguro isang beses lang ako inubo dito. Yun yung nahawaan ko yung bata. Sipon ko, nung winter lang, parang 1 beses, 2 beses lang, ganyan. So, konti lang ako magkasakit. Payat lang ako, pero konti lang ako magkasakit. And sa mga nanonood pala ng vlog ko, ang daming subscriber ngayon nandun sa sa bar. Ang dami nila. Nanonood sila ng video ko. Tapos, nung nagsasayaw ako, nag-join kami dun sa mesa. Merong babae na parang masama yung tingin. Akala ko masama yung tingin niya. Ganun lang pala siya tumingin. So, tumabi lang ako dun. Kasi hati kami sa isang mesa kasi nga wala ng space. So, maya-maya, bigla siyang nagsabi na, di ba vlogger ka? Sabi niya ganun. Sabi ko, hi. Sabi niya, oo, subscriber mo ako. Tapos sabi ko, hello. Kanina hiyang-hiya ako. Hindi naman hiya, pero hindi ko siya pinapansin kasi nga mukha siyang mataray. Tapos nung nagsasayaw ako, biglang may lumapit, Ate Jen! Sabi niya, Ate Jen! Ate Jen! Nashock na naman ako. Tapos mga bago tong mga subscriber ko kasi nga galing tong Pinas, nandun sa bar. Tapos nung umiihi ako, tapos pag di ba pag labas ko ng CR, sabi, di ba ikaw si Aliyah Jen, pinapanood kita always, pinapanood kita. Tapos sabi niya, hello. Tapos pumasok siya ng CR. Paglabas ko, meron na namang isang babae na ayun, picture ako sa kanya. Ewan ko, message mo ako kung gusto mong kunin yung picture mo nandito sa akin, nasa photo ko. Ayan. Tapos ayun, may isa na naman. Sabi niya, hi! Buti na lang kamo nitong time nito, medyo maayos yung mukha ko kasi minsan pumupunta ako doon para akong nanay. Ngayon, matino, nag-makeup ako kasi nagpunta akong dapik. Binawasan ko yung kilay ko. Matino na itong kilay ko ngayon. And nagmaskara ako kanina. Tapos yung lipstick ko, sabi niya, ang ganda mo sa personal. Ay, ang flattered. So, ayun lang. Kung may mga bago lang kayo dito ng mga subscriber, nasa bar na kayo. Pero, okay lang. Nag-enjoy naman, di ba? Ang ginagawa kasi namin sa bar, bibili kami isang bucket. So, 180 yun kapag hanggang alas 5 ata yung happy hour nila. So, 180 yung isang bucket. Kapag hindi na happy hour, 200 na. Tapos, sasayaw na kami dyan ng sasayaw. Hindi ako masyadong umiinom. Hindi nga ako nakakaubos ng isang bote ng Sanmig. Puro sayaw lang ako. Iinom ako isang baso, tas sayaw na. Hayaan ko na yung mga kaibigan ko dyan magtagay-tagay kasi sila naman yung mahilig uminom. So ako, lang. Tapos ngayon, yung kaibigan ko, may kaibigan doon ng ibang lahi ba, mga Nepalese. Parang isang grupo na sa VIP. So libre kami ng ng inumin. So hindi ko alam sino nang tumungga nung Helsin ba yon, yung green yung niya. Hindi ko alam kung sino na tumungga nun kasi nga meron akong isang bote, so binigay sa akin. So, uminom lang ako, tapos umalis na ako. Hindi ko na alam. Pagbalik ko, wala na siya. Wala na yung bote ko. Hindi ko alam sino tumungga. Bahala siya dyan. May laway ko na yon. So, ayun lang, ang sikip-sikip ngayon doon. Pero nakakatuwa, kasi nga nakikita ko sila, ang dami kong nakitang vlogger ngayong araw. So, yung magkapatid, na sino ba yun? Yung si Bonita, yung nagluluto-luto. Sa Facebook sila sikat hindi sa YouTube. Dumadaan sila sa sa Reels ko, sa FYP. Tapos si Ungas, ba yun? Basta si Daw Ungas kasi dati yung niya, yung Facebook
ano niya, name niya. Ay, sabi ko daw, oo nga. Kung ganon. Sabi ko, ang pangit-pangit mo sa video, pero sa personal ang pogi mo. Sabi niya, hay, ganon, bastusan to, te, bastusan. Nakakatuwa siya, guys. Alam niyo sa video, pandak siya, 'di ba? Tapos medyo hindi siya ganon ka may hitsura. Pero sa personal, iba yung mukha niya. Nakakatuwa, medyo mataba siya na cute siya kung hindi siya pangit, ganon. And then yung isa, yung babae na hindi ko alam yung name niya, pero medyo maitim siya. Sino ba yun? Yung parang nakalimutan ko na. Sikat yan dito sa Hong Kong, yung parang nakapag-asawa ata siya ng hindi Pinoy. Dito na siya nakatira, may business siya. Hindi ko lang alam kung ano yung name niya. Pero sikat siya na maitim. So, nagpa-picture yung mga kaibigan ko doon. So, ayun. At least marami akong nakita. Nakikita ko, hindi naman kasi nakikita ko sila sa sa FYP ko. Kaya natutuwa ako, nakita ko sila sa personal. Ganun pala yun, yung feeling na yung mga subscriber ko pag nakita, Ate Jen, ganun, tuwang-tuwa. Tapos tuwa ako nung nakita ko sila, ganun din yung pakiramdam ko, yung parang gusto kong ay, sabi ko talaga kay Dao, mas Dao nga, sarang tuwang-tuwa talaga ako kanina. Kasi idol ko yan yung mga pang-asar niya ba, na yung ibang tao na nagagalit, pero ako tuwang-tuwa ako dun kasi yung humor niya. So, ayun lang guys, na chismis ko lang kasi nga marites ako. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.